Matapos marinig ang mungkahi ng banal na ina, lumapit si Lin Tian sa kanya at sinabi na hindi niya kailangang magmadaling isakripisyo ang sarili, ipinaliwanag niya na marami pa silang oras upang maghanap ng solusyon. Ngunit hindi natinag ang banal na ina, malinaw niyang ipinahayag na nais niyang siya ang unang haharap, dahil mas magiging madali raw para sa iba na tanggapin ang mga kondisyon kung siya ang mauna, para sa kaligtasan ng lahat, sinabi niyang handa siyang gawin ng kahit ano. Kaya walang alinlangan hinubad ng banal na ina ang kanyang pangilalim at tumuwad, handa ng patunayan kung gaano siya kasarap. Habang pinapanood siya ng mga tao na naghahandang isuko ang sarili, kumalat ang takot, nagsisigawan ang mga tao, nagmamakaawa na tumigil siya, ngunit sa huli, ibinaba ng mga mamamayan ang kanilang mga ulo at tinanggap ang lahat ng hinihingi ng mga goblin, umaasang mapoprotektahan man lang nila ang banal na dalagang kanilang pinahahalagahan. Para sa kanila, hindi na mas mahalaga ang dangal kaysa sa kaligtasan. Tahimik na tinanggap ng banal na ina ang darating na kapalaran, makikita sa kanyang mga mata ang lungkot, ngunit hindi nagbago ang kanyang determinasyon na makatikim ng sarap. Nauunawaan niyang ito na ang natitirang paraan upang mailigtas ang mga tao ng imperyo. Samantala, may sarili ring problema si Lin Tian, matapos ang tuloy-tuloy na pakikipaglaban, labis nang napagod ang kanyang katawan, lalo na ang sakit sa kanyang baywang, alam niyang hindi na niya kayang ipilit pa ang sarili sa ngayon, kaya nagpasya siyang magpagaling muna bago gumawa ng iba pang hakbang. Nanatiling tahimik ang malaking kastilyo habang nagbabago ang lahat ng kapangyarihan, umupo si Lin Tian sa trono at nag-relax, ninanamnam ang pakiramdam ng pagkontrol sa buong Royal City. Pagkatapos, nagbigay siya ng utos, simula ngayong araw, titira na roon ang tribo ng Goblin. Lumapit si Gobo's Sword at nagulat na si Veronica ay nakakulong na ng maayos, habang si Abito naman ay nasa ilalim ng kontrol at naghihintay ng mga anak. Nang marinig ito, nagpakita si Lin Tian ng maliit ngunit mapagkwentang ngiti, tila ba lahat ay umaayon sa kanyang plano. Pagkatapos noon, iniutos niya ang isang napakalaking handaan para sa kanyang hukbo, ginawang lugar ng selebrasyon ang nasakop na lungsod. Para sa kanya, ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati sa pagbibigay gantimpala sa mga tagasunod upang mapanatili ang kanilang katapatan. Di nagtagal, nagliyab ang mga bonfire sa Imperial Square habang nagdiwang ng marahas ang mga goblin, kumain sila, tumawa, at ginawang libangan ng mga natalong tao. Sa gitna ng kaguluhan, may kakaibang eksenang naganap, tumawa si Go Ian habang inaasikaso siya ng mga babaeng tao, at sinamantala niya ang pagkakataon upang asarin si Go Kwang. Tinanong niya kung bakit mukhang malungkot si Go Kwang gayong kanina ay sabik na sabik itong makakuha ng kapangyarihan. May isa pang goblin na nagbiro na dapat silang tumigil bago pa umiyak si Go Kwang, lalong naging mailap at nahihiya si Go Kwang, at umiiyak na nagreklamo tungkol sa kanyang napakalaki ng katawan at ang paglaki din ng kanyang tarugo, na siyang inaayawan ng babaeng tao at awkward na sandali, sinabi niyang iyon ang pumipigil sa kanya na maranasan ang mga bagay na nagagawa ng mga tao, at nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkadismaya. Pinanood ito ni Lin Tian na may bahagyang ngiti, at sinabi na hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pinagdadaanan ni Go Kwang, ngunit wala raw siyang magagawa tungkol doon. Pagkatapos ay nagsalita ang Goblin Slayer, sinasabing kung mararating ni Go Kwang ang King Tier Evolution, magbabago ang laki ng kanyang katawan. Nagulat sina Lin Tian at Go Kwang, kaya ipinaliwanag ng Goblin Slayer na ang mga halimaw na umaabot sa antas na iyon ay nagkakaroon ng katawan na mas kahawig ng sa tao. Pagkarinig nito, agad na lumapit si Go Kwang at nagmakaawa kay Lin Tian na turuan siya kung paano mas mabilis mag-evolve, sinabi niyang hindi na siya makapaghintay pa. Sinabi naman ni Lin Tian na kumalma siya at maghintay ng ilang araw pa, ipinaliwanag niyang kapag may bagong mga kaaway na dumating, magkakaroon si Go Kwang ng maraming pagkakataon upang sumipsip ng life force at mas lalong lumakas. Sa sandaling yun, muling lumapit ang banal na ina at tinanong kung matutulungan siya ni Lin Tian kaagad, kateng-kati na ang banal na ina, gusto na matikman ang init na sandali, medyo nagulat si Lin Tian sa kanyang pagpupursige, ngunit hindi siya tumanggi, pumayag siya at tumayo, iniwan ng mausisang tingin ng Goblin Slayer. Gayunpaman, alam niyang kailangan muna niyang ayusin ang kanyang kondisyon, sinabi niya sa banal na ina na hintayin siya sa Holy Temple habang siya ay magpapalakas muna. Habang papunta siya sa kwadra, naging balisa ang mga kabayo, tila may nararamdaman silang kakaiba, tumingin si Lin Tian sa paligid, naghahanap ng angkop na maaaring pagkunan ng lakas. Sa wakas, tumigil siya sa harap ng isang malakas na warhorse, hindi ito ang pinakamaganda doon, ngunit sapat na ito para sa kanyang kailangan. Pagkatapos, inactivate ni Lin Tian ang kanyang kakayahan, Mutated Fusion, isang kakaibang berdeng liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay habang inaabot niya ang kabayo.
Biglang kumalat ang enerhiya, at nabalot ng kumikislap na liwanag sina Lin Tian at ang Warhorse, na nagpapakita ng marahas na paglipat ng life force. Nang matapos ang lahat, iniunat ni Lin Tian ang kanyang katawan at casual na sinabi na sa wakas ay gama na ang pakiramdam ng kanyang baywang, parang tuluyan nang nawala ang paninigas nito, at kaya nang tumayo ng kanyang tarugo. Gayunpaman, ang kabayo ay naging isang tuyot na bangkay na lamang, mahinang napabuntong hininga si Lin Tian, at nag-isip kung ganoon nga ba kalala ang kanyang kalagayan kanina. Nasabi pa niya na isa lamang naman itong simpleng divine graft. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtungo si Lin Tian patungo sa Holy Temple, dala ang kalmadong autoridad sa kanyang kilos, sa paanan ng hagdan, naghihintay na ang banal na ina at si Alice. Aray ko! Nang makita siyang papalapit, yumuko ng may paggalang ang banal na ina, ipinapakita na lubos na niyang tinanggap ang kanyang bagong papel, pagkatapos, sinabi niya kay Alice na mauuna na siyang pumasok sa loob. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit bago pa siya makagalaw, hamarang si Alice sa kanilang harapan, halatang may bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Alice na mayroon siyang ilang katanungan, dahilan upang malito ang banal na ina. Nang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, itinuro ni Alice ang langit at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paanong tila hindi kasing liwanag ang mga bituin ngayong gabi. Binanggit pa niya ang hindi maayos na pagkakaluto ng inihaw kanina, nagrereklamo tungkol dito sa paraang tila walang kinalaman sa usapan. Tahimik lamang siyang pinanood ng banal na ina, at sa wakas ay tinanong kung ano ba talaga ang nais niyang ipahiwatig. Matapos ang maikling katahimikan, direkta niyang tinanong kung sinusubukan ba ni Alice na pigilan siyang sumama kay Lin Tian, idinagdag pa niya na handa siyang gawin ng kahit ano, basta't mabuhay lamang ang kanilang mga mamamayan. Namula ang mukha ni Alice habang mabilis niyang ipinaliwanag na nag-aalala lamang siya kay Lin Tian, hindi raw siya sigurado kung sapat pa ang lakas nito upang kayanin ang gagawin nila. Nakatayo sa tabi, natawa si Lin Tian at casual na tinanong kung nagseselos ba siya. Agad itong itinanggi ni Alice, ngunit halata sa kanyang mukha na siya ay naiilang at nabibigla. Pagkatapos, ipinatong ni Lin Tian ang kanyang kamay sa balikat ni Alice at nagpasalamat sa kanyang paghihintay, iminungkahi niyang sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng Holy Temple. Mukhang nag-aalinlangan pa rin si Alice sa kalagayan niya, ngunit ngumiti lamang si Lin Tian, ipinapakita ang lubos niyang kumpiyansa sa sarili. Dalawang babae sa iisang goblin, ito ang digmaan ang gustong makita ng lahat. Ngunit mula sa isang madilim na sulok, tatlong iba pang babae, ang Elf Queen, si Gobo, at ang Goblin Slayer, ay tahimik na nanood, puno ng pag-aabang ang kanilang mga ekspresyon, at sa mga pilyang ngiti ng dalawa, maliban kay Gobo na walang alam, parang gusto din nilang sumali sa digmaan na magaganap. Di nagtagal, sumunod din sila habang nagsara ang mga pintuan ng Holy Temple sa likuran nila, na nagmarka sa simula ng isang mahabang gabi sa ilalim ng kontrol ni Lin Tian. Samantala, sa ibang lugar, makalipas ang halos isang oras, mag-isang nakatayo si Gokwang sa loob ng courtyard ng palasyo. Nagmuni-muni siya sa sarili, inaamin na ang sarili niyang mga nakasanayan ang naging dahilan kung bakit nawala ang ilang mahalagang bagay sa kanya. Tahimik niyang inasam na sana ay matulungan siya ni Lin Tian na mabago ang kanyang anyo sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng kakaibang mga tunog mula sa direksyon ng Holy Temple. Huminto siya at sinubukang intindihin kung ano yun, at unti-unti niyang nakilala ang mga pamilyar na boses. Ang mga tunog ay tila nagpapahiwatig kung ano ang nagaganap sa loob, at yun ay tunog ng parang Nakatago sa likod ng isang malapit na palumpong, nakinig si Gokwang habang nakakaramdam ng halo-halong inggit at paghanga, habang iniisip ang muling pagbabalik ng lakas ni Lin Tian. Para sa kanya, tila nagsimula na ang isang bagong panahon, isang panahong ang kapangyarihan ni Lin Tian ay hindi na lamang tungkol sa pagkontrol, kundi umaabot na sa bawat bahagi ng nasakop na mundo. Wala nang nagawa ang malaking goblin dahil sa kawalan ng pag-asa, umaasa na lang muna siya ngayon sa sariling sikap, gamit ang kanyang mga palad para ilabas ang kanyang init ng katawan. Aray ko! Habang nagtatago sa mga palumpong, pinanood ni Gokwang ang lahat ng nangyari. At sa totoo lang, hindi niya alam kung hahangaan ba niya si Lin Tian o maawa na lang sa sarili niya. Ibang klase ang tibay ng katawan ni Lin dahil kahit ilang round na ang nagdaan hindi pa rin ito natitinag, laging nakatayo ang kanyang tarugo, at hindi maiwasang isipin ni Gokwang, ano ba itong kalokohang ang nakikita niya? Paano naging tao si Lin? Siguro nakita ng malaking goblin ang isang kakayahan ni Lin na magpalit, nung ginamit niyang katauhan mula sa Dwarf Kingdom, at binembang ang lahat ng babae doon, at oo,
hindi yun nakatulong, lalo lang nitong pinasama ang pakiramdam niya. Isang malakas at malungkot na sigaw ang bumasag sa katahimikan, bumagsak si Gokwang sa mismong lugar na iyon, umiiyak na parang nawala ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, isang tuluyang pagguho ng emosyon. Kinabukasan, kakaibang katahimikan ang bamalat sa palasyo ng imperyo, nagpalit na ng may-ari ang lugar at ramdam ang mabigat at tensyonadong atmosfera, casual na nakaupo si Lintian sa trono, mukhang kalmado at kampante, inutusan niya si Alice at ang mater na magsama ng mga tao at pumunta sa mga kalapit na bayan upang ipalaganap ang balita tungkol sa bagong pamumuno. Nilinaw niya na kung puro maharlika lamang ang maghahatid ng mensahe, hindi yun paniniwalaan ng mga karaniwang tao. Para sa kanya, ang pagpapatakbo ng isang imperyo ay hindi lang tungkol sa sandata at lakas, kundi tungkol sa pagtanggap ng mga tao sa nangyayari. Sa pananaw niya, maaaring gumana ang takot sa simula, ngunit ang pagtanggap ang siyang nagtatagal. Upang malaman kung ano ang susunod na mangyayari, nagpasya si Lintian na gamitin ang life simulation feature ng sistema. Gusto niyang makita kung paano talaga uunlad ang Goblin Empire. Agad na lumitaw ang abiso ng sistema, na parang binabasa pabalik sa kanya ang isang kwento. Ipinaliwanag nito na matapos ang lahat ng ginawa niya, ang pagwasak sa Great Tomb, paglipol sa simbahan, at pag-agaw sa Lion Empire, opisyal nang naitatag ang Goblin Kingdom. Binanggit din nito na sinimulan na ng mater ng pagpapalaganap ng mga kasunduan para sa mapayapang pamumuhay sa pagitan ng mga goblin at tao, nakapagtataka, ngunit maayos na gumagana ang bahaging iyon. Ngunit nagbago ang sitwasyon, pagsapit ng ika-4 na araw, 3 kahariang pantao, ang Sword Kingdom, ang Three-Leaf Kingdom, at ang Four-Leaf Kingdom, ay nagkaisa at naglunsad ng sabayang pag-atake sa lungsod. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lintian, hindi niya inasahan na ganoon sila kabilis kikilos o makikipagtulungan ng ganoon kaayos. Pagkatapos ay nagbigay ang sistema ng 3 pagpipilian. Lumaban ng harapan at makakuha ng malaking gantimpala. Isara ang mga tarangkahan at subukang makipag-usap para sa mas maliit na pakinabang. O tumakas kung magiging delikado ang sitwasyon. Hindi nag-atubili si Lintian, naisip niyang mas mabuting subukan ng maayos, kaya pinili niyang lumaban sa simulation upang makita kung gaano kalakas ang kalaban. Ang resulta, hindi maganda, inilarawan ng sistema kung paano niyang may kumpiyansang binuksan ang mga tarangkahan at hinarap ang kalaban ng direkta, ngunit kahit gaano siya kahusay o magsikap, wala itong naging saysay, napakalaki ng hukbo ng kalaban, umaabot sa daan-daang libo. Kahit nakapatay siya ng 10,000 sundalo, kalaunan ay nalipol pa rin ang kanyang buong hukbo. Sa isang iglap, bumagsak ang bagong tatag na Goblin Empire. Diretsahang tinapos yun ng sistema, laban sa isang determinado at malupit na kalaban. Wala man lang siyang pagkakataong makahinga, ang huling marka, 20 sa 100, malayo sa maganda. Samandal si Lintian sa kanyang upuan, pinag-isipan ng lahat, naintindihan niya ngayon na kung 3 imperyo ang magsasanib puwersa, siguradong may mga napakalalakas na mandirigma sa kanilang panig, hindi kayang tapatan ng karaniwang goblin soldiers ang ganoong lakas, at kahit si Alice ay maaaring mahirapan laban sa pinakamahuhusay na eliteng tao. Kaya hindi ito problemang malulutas ng maliliit na pagbabago, kailangan niya ng isang malaking hakbang, isang bagay na sapat ang lakas upang baliktaran ang buong sitwasyon. Doon niya itinuon ang kanyang pansin sa Ancient Dragon Clan. Sa pananaw niya, kung dehado na ang laban, walang saysay ang maglaro ng patas, ang matalinong manlalaro ay hindi lang gumagalaw ng mga pyesa, binabago niya ang buong board. Samantala, sa Sword Kingdom, umiinit ang sitwasyon, ang paghahanda para sa tinatawag nilang pinakamalaking crusade ay puspusan na, at ramdam sa buong lugar ang nag-aalab na enerhiya. Kinagabihan, isang napakalaking piging ang ginanap, dumalo ang 3 hari kasama ang lahat ng pinakamahalagang pinuno, maingay, marangya, at ng kapangyarihan ng buong lugar. Target lock. Sa gitna nila, tahimik na namukod tangi si SIL, napakaganda niya, halos hindi ka panipaniwala, at kalmadong nagbabasa ng kanyang aklat na parang walang pakialam sa ingay sa paligid, palihim siyang tinitingnan ng mga tao, nagbubulungan sa isa't isa. Si Sylph ay kumikilos ng may natural na kagandahan at dignidad, na para bang likas na nararapat siyang nasa itaas ng lahat ng naroroon. Samantala, si Gilbert at ang isa pang hari na nagngangalang Gilbert ay hindi man lang tinangkang itago kung saan nakatutok ang kanilang mga mata. Paulit-ulit nilang tinitigan ang mga katulong na babae ng walang kahihiyan, na para bang nakalimutan na nila kung nasaan sila. Pagkatapos ay naroon si Sylph, ang Covenant Spirit ng Sword King, ang kanyang kagandahan ay tunay na tumiyupad sa mga usap-usapan tungkol sa kanya. Hindi maiwasan ng mga tao na ikumpara siya. Iniisip na hindi man lang makalapit ang mga babaeng tao sa kanyang anyo,
may kakaiba sa kanya na tila napakadalisay, ngunit kasabay nito ay mapanganib na nakakaakit. Isa sa mga Gilbert ang patuloy na nakatitig sa kanya ng walang pag-aalinlangan, at halatang halata ang kanyang masamang intensyon, hindi yun nagustuhan ni Haring Edward, malakas niyang hinampas ang mesa at diretsahang sinabi sa kanila na magpakita ng respeto sa kanyang covenant spirit. Si Sylph naman ay tila hindi naapektuhan, kalmado niyang sinabi sa kanila na tigilan ang pag-aaksaya ng oras at ituon ng pansin sa kung ano talaga ang mahalaga, ang pagwasak sa mga halimaw at pagbawi sa Lion Empire. Ngunit mumiti lamang ang isa sa mga Gilbert at sumakay sa usapan, sinabing syempre gagawin nila yon. Pagkatapos ay casual niyang binanggit na sinabi raw ni Sylph na kinamumuhian niya ang mga halimaw sa Great Tomb, at dahil tapos na raw nilang harapin ang mga nasa Lion Empire, nagtataka siya kung anong klaseng gantimpala ang makukuha nila. Tumingin si Sylph sa kanya at simpleng tinanong kung ano ang gusto niya. Sa tingin pa lamang ng kanyang mga mata ay malinaw na alam na niya na hindi simpleng bagay ang hinihingi nito. Ang matabang Haring Gilbert ay nagsimulang magbigay ng bastos na mungkahi, na para bang biro lamang ang lahat. Napuno na si Edward, agad siyang sumingit, halatang galit, at sinabing tumigil na sila. Umabot na sa hangganan ang kanyang pasensya, at malakas niyang hinampes ang mesa hanggang sa ito ay mabasag. Ngunit natawa lamang ang dalawang hari, na parang biro lang ang lahat, iwinagayway nila ito, sinasabing sapat na raw ang mga babaeng naroroon, at sinubukang ibalik ang usapan sa pag-inom at pagpaplano ng pag-atake kinabukasan. Natapos ang piging sa isang hindi komportableng sitwasyon, umalis si Edward, hindi niya alam na may pinaplano na pala sa kanyang likuran, hindi nagtagal, lihim na nagpadala ng mga mahiwagang mensahe ang dalawang Gilbert. Binabalak na nilang alisin si Edward habang nasa labanan at angkinin si Sylph para sa kanilang sarili. Samantala, sa larangan ng digmaan ay ibang-iba ang sitwasyon, si Veronica ay nakagapos at nakabitin ng mataas sa himpapawid na parang isang palabas, patuloy siyang sumisigaw at hinihiling na ibaba siya. Ngunit walang nakinig, ginamit siya bilang malinaw na mensahe upang pukawin ang galit ng kalaban at ipakita ang lakas ng Goblin Army sa napakalaking hukbong tao na papalapit. Nakatayo si Lin Tian sa ibabaw ng pader ng lungsod kasama ang kanyang mga commander, kalmadong nakatingin sa tila walang katapusang dagat ng mga sundalo sa ibaba, may daan-daang libo ang bilang nila, umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Sa ibaba, naguluhan ang mga commander ng tao, ayon sa kanilang ulat, si Veronica ang sum-akop sa Lion Empire, kaya bakit mga goblin ngayon ang may kontrol? Ipinaliwanag ng isa sa kanilang tauhan na ang nakaraang labanan ay napakatindi kaya mula lamang sila sa malayo nakapanood. Inakala na lamang nila na si Veronica ang nagwagi. Isa sa mga Gilbert ang nag-isip at sinabing tila nakita na niya ito noon, pinaghinalaan niyang ang leader sa taas ay ang parehong goblin na nagdulot ng kaguluhan sa isang maliit na bayan isang taon na ang nakalipas, hindi niya inasahan na ganoon kabilis lalakas ang maliit na grupong yun. Habang nagiging magulo ang sitwasyon, iminungkahi ni Haring Edward na huminto muna sila at pag-isipang muli ang kanilang estratehiya, ngunit ayaw maghintay ni Gilbert. Mas nakatuon siya sa agarang paglusob at sa pagkuha ng gusto niya mula sa mga babaeng nasa paligid ni Lin Tian. Pinilit niyang maglunsad agad ng pag-atake nang walang diskusyon. Sa ibabaw ng pader, ginamit ni Lin Tian ang Hawkeye, pinatalas ang kanyang paningin habang maingat na inoobserbahan ang bawat detalye ng kalaban, ang kanilang galaw, lakas, at lahat ng impormasyon. Patuloy pa ring iginiit ni Edward na masamang hakbang ang sumugod ng walang sapat na impormasyon, kaya inutusan niya si Gilbert na umatras, ngunit tinawag lamang siya ni Gilbert na duwag at binaliwala ang utos. Sa halip, nagsimula siyang maglabas ng isang napakalaking mahika, World Tier Magic, Hell Forest, upang magpasikat at takutin ang lahat ng nanonood. Kasabay nito, tahimik na ibinunyag ng sistema ni Lin Tian ang isang katawa-tawang detalye, kahit level 99 na ang haring yun, dumaranas pala ito ng malubhang problema sa bato, kidney. Natuwa ang isa pang Gilbert nang makita ito at malakas na tumawa bago rin nag-activate ng sarili niyang mahika, Extreme Evil Domain. Sa sandaling yun, tila napunit ang kalangitan habang isang napakalaking itim na sphere ang dahan-daang nabuo sa itaas nila, at sa isang iglap, naging mabigat at mapanganib ang pakiramdam ng buong larangan ng digmaan, parang may napakalaking mangyayaring hindi na mapipigilan.